Ayon sa mga analyst, ang pagiging flexible at ang ating masayang kaugalian ang dahilan kaya't tuloy pa rin positibo ang pananaw nating mga Pilipino sa kabila ng matinding kahirapan, mga sakuna, trahedya, korupsyon at di maayos na pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Sa komentaryong ito, babahagi namin sa inyo kung paano at kung ano ang dahilan kung bakit isa tayo sa may pinakapositibong pananaw sa buhay. Mahal ko ang Pilipinas. Sa paghahanap namin ng may dokumentaryo, napadpad kami sa isang bus terminal sa may Cubao. At doon, aming napansin ang grupo ng kalalakihan. Sila ay mga kargador sa bus. O mas kilala sa tawag na porter. Sa grupong ito, kilala namin si Mang Jimmy, na tubong Cavite, na lumuwas sa Maynila upang magtrabaho para sa kanyang pamilya. Pasado alauna na ng hapon nun nang maabutan namin siyang kumakain ng kanyang tanghalian na kanyang binili sa katabing karinderya. Ayon sa kanya, ang pagkain iyon ay kanya na ring hapunan na pinagsasaluhan ng kanyang kasamaan. Ng kanilang pagod at gutom, nagawa pa rin nilang makipagtawanan at makipagbiruan sa aming grupo. Hindi na ako mag-aapunan. Nakadalawa na ako na ito. Walang gano'ng kita eh. Buti lang, may biyaya sa akin dumarating. Hapunan niyo na po ba yan? Baka hindi ko na ako mag-aapunan eh. Nakadalawa na ako na ito. Madalas po bang ganyan? Siyempre, ganyan. Ito ang buhay namin. Pero masaya kami lahat. Sama-sama kami. Kadalasan po ba yan ang kinakain? So, paulang po? Sa tinapay. Pag may maganda-ganda ang kita. Ano kung sama-sama kami magluluto. Saan po kayo nagluluto? Kahit sa kudat. Basta dalawang bato lang. Nandito po tayo ngayon sa Cubao Bus Station sa Victory Liner. At kasama po natin si Kuya Jimmy. Kuya, ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito? 3 taon. Wala po. Paano po kayo napasok sa ganitong gawain? Dati ako taga-hugas ng tao. Inalipat nila ako dito. Walang dati kinikita ko sa terminal. Sapat po ba ang kinikita niyo para buhayin niyo yung pamilya? Ayos lang. Nakakakaos sa kami. Ang dito ka lang. Dito ka lang. Ay, nilagas. Masaya po ba kayo sa ginagawa? Sobra. Paano po kayo nag-i-enjoy? Lalo na pagkakain kami sa isang tayo. Dahil na sa akin, ay nagpila na. Masaya na masaya. Kumbaga po, kahit mahirap yung trabaho, nakangiti pa rin kayo. Siyempre naman, bawal ako nakasimangot sa amin. Lahat puro masaya. Hirap at ginhawa. Basta magkakasama kami maayos. Kaya saan po ba kayo nakatira? Cavite, hanggang Presa. Okay lang po ba sa pamilya niyo na napalayo kayo sa kanila? Ayos lang naman, okay lang. Masaya naman ako. Pero lagi ko sila nasa isipan ko. Nagtatrabaho ako. Maligaya naman ako. At least, minsan, wala na akong umuwi. Masaya sila. Dumarating ako. Sa lumo, ganyan. Masaya na ako. Masaya sila. Sa layo po ng
Sa mga oras na ito, nagdama namin ang kanyang paghihirap sa araw-araw na pamumuhay dito sa terminal ng bus. Bata na yan, wasag na, dito na tumanda yan. Dito, balik pa lang yan. Nasa pinto na yan, dito yan. Sila ang mga batang katuwang ni Mang Jimmy sa pang-araw-araw na pakikipagpatintero sa mga naglalakihang bus dito sa terminal. Isa rin sila sa ating mga kababayan na salat sa kayamanan, nagpupursige upang mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Sipag ng bata na yan, kasama ko sa buwasan. Walang 6 na taon hanggang Hindi po ba sila nag-aaral? 17 anyos. Wala na eh. No choice na eh. Wala. Ano po ba? Wala. Inintindi ko yung mga pamangkin ko. po. Anak ng pamangkin ko. Bali, apo ko na. Tinutulong ko lahat. Lahat sila. Pati mga kapatid ko. Hindi po kayo nagpapaaral sa kanila? Oo. Kaya nga hindi ako nakakapag-asawa. Hindi ko nga naisip na manligaw. Kaya basta inintindi ko lang yung mga pamangkin ko. Mga magulang ko. Pinakagabi sa akin. Mga magulang ko lahat. Yun. Lahat ginagawa ko para sa magulang ko, nakatulong lang. Kasi marami kami magkakapatid eh. Ganun lang. Yun, masayang-masaya naman din ako. Hindi man sabihin ni Mang Jimmy ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yun, ay dama namin ang lubos na pangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay. Yung pagbubuhat dyan ha. Mukhang swerte ang aming pagdating para kay Mang Jimmy. Dahil sa isang araw na pagtatrabaho bilang isang porter, masaya na sila kung makakatanggap sila ng 200 piso sa buong maghapong pagbubuhat ng mabibigat na bagahe ng mga pasahero ng bus. Halos padilim na ang kalangitan, subalit tila mag-uumpisa pa lang ang buhay dito sa terminal. At si Mang Jimmy at ang kanyang mga kasama hindi magkanda-ugaga sa mga pasaherong nagpapabuhat ng kanilang mabibigat na bagahe. Sa mga oras na ito, nagagawa pa din ni Mang Jimmy na kumuway at ngumiti sa harap ng aming kamera. At tila ba hindi batid sa kanyang mga muka ang nadaramang pagod. Patuloy namin sinubaybayan si Mang Jimmy sa kanyang pang-araw-araw na trabaho at pakikihalubilo sa iba't ibang uri ng tao dito sa terminal. Sa halip na makadama kami ng awa sa mga tulad ni Mang Jimmy na salat sa ginhawa at karangyaan, kami ay namangha na sa kabila ng pagsubok sa kanyang buhay, ginagawa pa niyang isipin ang kapakanan ng iba at ipagpaliban
ang pangsariling kaligayahan. Ayun, at kumita na naman si Mang Jimmy sa kanyang pagbubuhat. At panigurado na siya ay masaya dahil madaragdagan na naman ang kanyang may aabot na pera sa kanyang naiwang pamilya sa probinsya. Kuwang ito, nakita namin na lubang nanginayang si Mang Jimmy dahil medyo maliit ang kanyang natanggap kabayaran sa kanyang ginawang pagbubuhat. Subalit lumabas pa rin ang pagiging masayain at pagiging positibo na nagpapahiwati ng kanyang katatagan. Araw na pero nakikita natin tuloy pa rin sila sa pagtatrabaho. Sa buong araw namin pagsubaybay sa buhay ng mga porter dito sa Terminal Lambas sa Cubao Victory Liner at kay Mang Jimmy na aming nakapanayam sa buong maghapon, natutunan namin kung papaanong kahit sala tayong mga Pilipino sa yaman, umaharap tayo sa mga suliranin at pagsubok sa ating buhay, nananatiling matatag at positibo ang ating pananaw para sa ikagaganda at ikabubuti ng ating mga mahal sa buhay. Tulad din ni Mang Jimmy, ang kanyang pamilya ang kanyang sandigan at dahilan kung bakit hinaharap niya ng buong tapang at tatag ang maghapong pagsubok sa kanyang buhay at hinaharap ang lahat ng tao na may ngiti at galak sa mukha. At hindi nawawala ang pananalig sa Diyos. At ito po si Wilfred Marino kasama sina Ferdinand Tugano, RJ Benarao, Alcon Baez, Angel Madrigal, Mark Albert Manalo at Don Xavier Santos para sa aming dokumentaryo.